Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-51 kabanata ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Ang Pagbabago. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Makinig at manood ng mabuti dahil marami kayong matututunan mula sa makasaysayang akdang ito ni Rizal. Simulan na natin. Nabagabag si Linares sa natanggap na liham mula kay Doña Victorina. Kailangan niyang hamunin ang alperes, ngunit hindi niya alam kung sino ang papayag na maging padrino niya. Nagsisi siya sa kanyang paghahambog at pagsisinungaling. Dumalaw si Padre Salvi sa bahay ni na Kapitan Tiago at nagbalita tungkol sa pag-alis ng ex-communion kay Ibarra. Inilarawan niya si Ibarra bilang isang mabuting tao ngunit may kaunting kapusukan. Sinabi niyang si Padre Damaso na lang ang hadlang sa pagpapatawad kay Ibarra at kung si Maria Clara ang kakausap dito ay hindi makatatanggi ang pari. Nang marinig ito ni Maria Clara, umalis siya sa silid kasama si Victoria. Dumating naman si Ibarra kasama si Tia Isabel habang nag-uusap sina Padre Salvi at Kapitan Tiago. Bumati si Ibarra kay Kapitan Tiago at Linares. Kumamay si Padre Salvi kay Ibarra at ipinahayag na kakatapos pa lamang niyang purihin ang binata na nagpasalamat naman sa narinig. Lumapit si Ibarra kay Sinang para itanong kung galit sa kanya si Maria Clara. Ayon kay Sinang, ipinasasabi ni Maria na limutin na lang siya ni Ibarra. Ngunit nais pa rin ni Ibarra na makausap ang kanyang kasintahan. Sa huli, umalis na rin si Ibarra. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Nakatanggap si Linares ng liham mula kay Doña Victorina na nagdulot ng kanyang pagkabahala dahil kailangan niyang hamunin ang alperes sa isang duelo. Sising-sisi siya sa kanyang paghahambog at pagsisinungaling upang makuha ang pabor ni Doña Victorina. Dumating si Padre Salvi sa bahay ni na Kapitan Tiago at ibinalita na tinanggal na ang ekskomunikasyon kay Ibarra ayon sa sulat ng Arsobispo. Pinuri niya si Ibarra ngunit binanggit na si Padre Damaso ay isang hadlang sa tuluyang pagpapatawad. Dumating si Ibarra sa bahay ni na Kapitan Tiago at nalaman ang balitang tinanggal na ang kanyang ekskomunikasyon. Ipinahayag niya ang pasasalamat kay Padre Salvi sa mga papuri nito. Nalaman ni Ibarra mula kay Sinang na nais ni Maria Clara na limutin na lamang siya, ngunit nagpahayag si Ibarra ng kagustuhang makausap si Maria Clara ng sarilinan. Umalis si Ibarra mula sa bahay ni na Kapitan Tiago matapos malaman ang tunay na nararamdaman ni Maria Clara. Mga mahahalagang tauhan, Alfonso Linares, nakatanggap ng liham mula kay Doña Victorina na nagdulot ng kanyang pagkabahala. Kailangan niyang hamunin ang alperes sa isang duelo, ngunit nag-aalala siya kung sino ang magiging padrino niya. Doña Victorina, isang mapagmataas na babae na nag-udyok kay Linares na hamunin ang alperes na nagdulot ng pagkabalisa kay Linares. Padre Salvi, dumating sa bahay ni na Kapitan Tiago at ibinalita ang pagkakatanggal ng excommunication kay Ibarra. Pinuri niya si Ibarra ngunit binanggit na si Padre Damaso ay isang hadlang sa tuluyang pagpapatawad. Ibarra, dumating sa bahay ni na Kapitan Tiago at nalaman ang balitang tinanggal na ang kanyang excommunication. Nais niyang makausap ng sarilinan si Maria Clara upang malaman ang kanyang tunay na nararamdaman. Maria Clara, nakarinig ng usapan tungkol sa posibilidad ng pagpapatawad kay Ibarra. Ipinahayag kay Sinang na nais niyang limutin na lamang siya ni Ibarra. Sinang, kaibigan ni Maria Clara na naghatid ng mensahe mula kay Maria kay Ibarra. Tia Isabel, kasama ni Ibarra nang dumating ito sa bahay ni na Kapitan Tiago. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang tagpuan ng kabanata na ito ay sa bahay ni Kapitan Tiago. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Padrino, tumutukoy sa isang tao na sumusuporta o nagtatanggol sa isang duelo o laban. Kapritso, isang biglaang kagustuhan o pagnanasa na walang sapat na dahilan. Excommunication, ang pagkakatanggal ng isang tao sa simbahan.
na nawawala ang kanyang mga karapatang panrelihiyon, kalugod-lugod, kaaya-aya, maganda sa paningin o pakiramdam ng iba. Pagmamalaki, ang pagpapahayag ng mataas na pagtingin sa sarili o sa isang bagay. Pagsisinungaling, ang pagbibigay ng maling impormasyon o hindi pagsasabi ng totoo. Pagkamay, ang aksyon ng pagkakamay o pagtanggap ng isang pagbati mula sa ibang tao. Pagdaramdam, pagkakaroon ng sama ng loob o kalungkutan. Yumukod, ang pagyuko bilang tanda ng paggalang o pagkilala. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang kabanata ay nagpapakita ng mga konsekwensya ng pagsisinungaling at paghahambog, tulad ng nararanasan ni Linares na nahaharap sa isang seryosong problema dahil sa kanyang maling pagkilos. Ipinapakita rin ng kabanata ang kapangyarihan ng kapatawaran, lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya, tulad ng pagkakatanggal ng excommunication ni Ibarra. Ang pagnanais ni Ibarra na makausap si Maria Clara ay nagpapahiwatig ng kahalagahan ng communication sa pag-ayos ng mga hindi pagkakaunawaan at sa pag-alam ng tunay na damdamin ng isa't isa. Ang kabanata ay nagpapahiwatig na ang panlabas na papuri ay maaaring hindi sapat upang maayos ang mga malalim na sugat, tulad ng ipinakita sa kalagayan ni Ibarra at Maria Clara. Ipinapakita rin ng kabanata ang mga complication na maaaring mangyari sa pakikipag-ugnayan sa mga taong may iba't ibang motibo, tulad ng kay Linares na naipit sa mga kagustuhan ni Doña Victorina. At dyan, nagtatapos ang ika-51 kabanata ng Noli Me Tangere, ang pagbabago. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.